everyone! It's me, Angel again. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa ating mga SSS members and pensioners dyan, meron po tayong sasagutin na comment ngayon. Ito po ay nanggaling kay Ma'am Dida Zamora. Hi ma'am! So sabi niya, "Good day madam. Ask ko lang kung halimbawa wala na ako, ay matatransfer ba ang pension sa mga anak ko na over 21 years old at may mga pamilya na? Salamat sa pagsagot, madam." Okay, Ma'am Dida, ganito po. At para doon guys sa mga SSS members and pensioners na may same concern kay madam ha, ganito po yan. Kapag kayo po madam ay nawala, ang unang titingnan ni SSS ay ang iyong primary beneficiary, asawa at anak na below 21 years old. Kung wala ka na pong asawa at wala ka na ring anak na below 21 years old, magpuproceed po ngayon si SSS sa secondary beneficiary. Ang secondary beneficiary, yung magulang mo po. Ngayon, kung wala ka na pong magulang, ma'am, magpuproceed ngayon si SSS sa designated beneficiary mo. Itong designated po, ito po yung nilagay mo sa iyong SSS beneficiary. Like, pag nag-update ka ma'am, meron kang E4 form, di ba? Kung sino yung nandun sa E4, yun po ang designated beneficiary mo. Since wala ka na pong below 21 years old, tapos wala ka ng secondary, ang anak mo po na over 21 years old, pwede mo pong ilagay sa designated beneficiary mo po. Para pag nawala ka, wala kang primary. Na-check na SSS, wala ka rin secondary. So dito po sila sa designated beneficiary, which is yung anak na nilagay mo na over 21 years old na po. Okay, kaya mag-update po kayo madam sa SSS and make sure po na meron kang copy ng E4 na isasabit mo doon. Para yung E4 na yon, i-keep safe mo po para pag nawala kayo, makikita ng anak niyo yung documents at pwede niya po yung dalhin sa SSS pag nag-file na po siya ng claim. At ito pa madam ha, kung pensioner kayo at nawala po kayo, since wala ka na pong primary beneficiary, tapos designated na lang ang meron ka, which is your anak na over 21 years old, ang makiklaim niya po na death claim is lump sum lang po. Hindi mapapasa sa kanya ang pensyon mo, lump sum lang. At meron ka pong 5 years guaranteed period. Okay? Kapag ikaw madam ay pensyonado ngayon ni SSS ng 3 years na at nawala ka, yung 2 years na natitira po, yun po ang ilalump sum ng designated beneficiary mo. Pero kapag more than 5 years ka na pong pensyonado ni SSS, wala kang primary. So wala na rin pong lump sum na makukuha yung designated beneficiary mo. Nagets po ba? Or masyado ba akong mabilis mag-explain? So sana nagigets nyo po. Pero kapag medyo naguluhan kayo sa sinabi ko guys, mag-comment lang kayo, explain ko po ng ayos at sasagutin ko po yung katanungan nyo. So yun po ang aking kasagutan sa iyong katanungan Ma'am Dida. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless you all.